Good day, everyone. Good day, sir. We are the blue team or blue group na magre-represent po ng ng chapter 8 alcoholism. Alcoholism. The practice of alcohol consumption as a stimulant dates back to the early time of human civilization. The use of wine is recorded as before the time of Hammurabi, 2380 BC. In the Philippines, the use of alcohol was traced to be early than the rediscovery of the island of the Spaniards. Very few are aware of the fact that alcohol is a drug that has injurious effect on physical health and well-being. Alcohol is a colorless, transparent, volatile liquid with an aromatic odor and boiling point of 78%. The word the word alcohol is referred to ethyl alcohol used as part of the beverage. It is formed out of the fermentation of carbohydrates in grains and fruits. So ito po daw na alcoholism is yung first record daw po nito is yung nung time po ni King Hammurabi sa nung 2380 BC. Then nung sa Philippines naman daw before daw tayo sakupin or ma-discover or ma-rediscover ng mga Spaniards, meron na daw pong natagpuan na alcohol sa atin. For example po nito, yung yung tuba. Wala pa po yung mga Spaniards, isa na po to sa sa ginagamit ng ating mga ininuno for celebration, yung pag nag-ano sila sa dugo, yan. Ginagamit po nila yung tuba. As po yun, yung kanilang alcohol. Tapos, ancient brews. 9,000 years ago, nakita na rin po yung wine in China. So, meron na din po nung 19 years ago dun sa China. Tapos, 3,000 BC sa Egypt, may nakita na daw pong mga fermented beverages or yung for example, yung wine po, nung civilization po nung sa Egypt. Tapos sa Mesopotamia naman po, nakita rin po na nagpo-produce na rin po sila ng beer saka ng wine. Ayun lang po. So, dito naman po sa alcoholism. Drunkard. A drunkard refers to a person who habitually takes or uses any intoxicating beverage containing alcohol and while under its influence or in consequence of the effect is either dangerous to himself or others. Dito naman po sa drunkard. Ibig sabihin natin is yung pagiging manginginom o lasinggero ng isang tao. Kumbaga, naging hobby niya na yung pag-inom ng alak at maaaring yung epekto nito sa katawan natin is masama. Dito naman sa chronic alcoholism. The chronic alcoholism is a condition where a person who from prolonged and excessive consumption of alcoholic beverage develop physical and psychological changes and alcohol dependence. Ito naman sa chronic alcoholism. Ito yung klase ng tao na parang hindi niya kayang mabuhay or hindi niya kayang matigilan uminom ng alcoholic drinks, alak, ganun. At yung epekto nito is like sa kalusugan mo, like sakit sa puso, sa atay, at sa iba't iba pang parte ng katawan na pwedeng dito magresulta ng kapahamakan sa iyo. At nagdudulot to ng depression or mental health mo, sisirain niya. Action mo sa mga sa mga trabaho, sa mga kaibigan, ganun, ng pag-inom ng alak. At sa distillation, ito yung
distillation of alcohol since normal fermentation step at around 12% to 14 by volume. In distilled liquors, alcohol is measured in terms of proof, which is estimated to of alcohol. Dito naman po, ang pagkakaintindi ko is yung kondisyon po ng alak, kumbaga i-distillate to at para magdoble yung kumbaga parang pagbuburo ng alak. Ganun siya. At ayun nga, ang distillation ay ang isang proseso ng paghiwalay ng mga likido batay sa kanilang mga punto ng pagkulo. Sa Tagalog ito ay tinatawag na pagsasala o pagsasala ng likido. Ayun lang. Classification of commercially available alcoholic beverage. Wine, a product of natural alcoholic fermentation with a wide variety of sugary materials including fruit juice and contains not less than 7% but not more than 17% of alcohol volume. In fermented beverage, the alcohol content is expressed in volume percent. Yung wine daw, made from fermented fruits, usually grapes, but can also be other fruits. Tapos, yung example nun, red wine, white wine, dry wine, still wine, tsaka sweet wine. Yung alcohol content niya, 8% hanggang 15%. Tapos, yung distilled liquor naman, distilled liquor are alcohol beverage produced from distilled wines, distilled from grains or starch solution. Ito naman made from various sources such as grain, sugar cane, and can be also be made from fruits or other materials. Yung example nito yung whiskey, vodka, rum, and gin. Tapos yung alcohol content niya 35 to 50%. Kaya tumataas yung alcohol content ng distilled liquor dahil meron distillation after fermentation. Tapos, yung malt liquor naman, alcohol beverage brew from malt or mixture of malt and malt substitute like rye and may contain other cereal grains and starchy matters. Yung malt liquor naman is a type of beer with a higher alcohol content and regular beer. Yung ang content naman niya ay yun 5 to 8%. Next. Causes of drinking alcohol beverage. Curiosity. Children prefer to experience pleasant and unpleasant effect rather than being told. Ang curiosity, ang mga bata ay natural na nagnanais makaranas ng mga bagong bagay kabilang ang mga kaaya-ain o hindi ka nais-nais, kaya't minsan ay sumusubok silang uminom ng alak. It is being served as a symbol of friendship. And sociability is social gathering with alcoholic beverage.
number 2 po, simbolo ng pagkakaibigan at pakikipagsalamua, ang karaniwang ay inihain sa pagtipon upang mas masaya ang samahan. As an escape from unpleasant realities, it suppresses inner tension, deadens the pain of failure, frustration, and anxieties. Pag-iwas sa masamang realidad, ang iba ay umiinom upang makalimot pansamantala sa kanilang mga problema o emosyonal na pasanin. Alcohol is a part of religious ceremonies. Sa ilang relihiyon o tradisyon, ginagamit ang alak sa mga seremonyang panrelihiyon. As a stimulant to combat shyness, inferiorities, and to suppress strong inhibition. Umiinom ang ibang upang maging mas palagay ang loob nila, lalo na kung mahiyan o mababa ang kumpiyansa sa sarili. It is a source of heat and energy. 1 gram of alcohol may yield 7 calories by a process of oxidation. 1 ounce of 100 proof whiskey may yield 100 calories. Ang alak ay may taglay ng kalorya. Halimbawa, ang 1 gramo ng alak ay maaaring makapagbigay ng 7 calories, kaya rin itong gawing pansamantalang pinagmulan ng init sa katawan. Degree of intoxication, slight inebriation, 10 to 100%. 10%. Pleasant clearing of the head. Sabi daw dito, ano po yan? Yung medyo na foggy na po yung yung parang tumatama, nafe-feel mo na pong tumatama na sa yung yung alak. Yung 20% naman po, the feeling of cruel well-being, reddening of the face, no sign of mental impairment, but there is the loss of self-control making the user talkative and increasing. Ito, dito na po yung yung for example, sa inuman po, yung bigla na lang po mag-English, ganun. Yung kasi parang tumataas na po yung yung tama po sa kanya ng alak. Tapos ayun po, yung pamula po ng ng muka. Yan. Pag yung iba po, pag nalalasing na mas mas halos buong mukha po yun namumula. Tapos 100%, ito na po yung the individual is intoxicated and under the influence of alcohol. There is mental confusion, incompetence, drowsiness, decreases in inhibition. Dito naman po sa sa 100 mg%. Sinasabi po diyan na nagkakaroon na po ng mental confusion. So parang hirap pa na po mag-decide or nahihirapan ka na rin pong gumawa ng bagay-bagay. For example, kahit po maglakad ka lang, diyan na po yung yung nahihirapan ka na po maglakad kasi ayun, nahihilo ka na nga po. Ayun, yan. Tapos moderate inebriation 150 mg to 200 mg%. Difficulty in articulations, argumentations, and overconfident and loss of muscle coordination. Ayan, dito rin po papasok yung pag sobrang lasing na po, yun, nahihirapan na po silang tumayo, maglakad, yun. Tas ayan, overconfident, yung minsan hindi na po nila alam yung yung ginagawa po nila. Tas drunk, 200 mg% to 300 mg%. Confused state of the mind, movement uncontrolled, loss of muscle coordination, diminished pain senses, and marked disturbance in vision. Ito, dito po, halos lahat na po, pumapasok na po dito yan yung nahihirapan na po mag-isip ng maayos, gumalaw, nahihirapan na po mag-balance or tumayo, ganun. Tas, hindi na po siya masyadong nakakaramdam ng sakit kahit tumama po siya sa ibang bagay, ganun, dahil wala na nga pong yung utak niya po is magulo na.
Then, ayun po, medyo nagbe-blurry na rin po yung paningin niya. Hindi na rin po siya nakakatingin ng maayos. Tapos sa 400 mg/% this anesthetic level coma, complete unconsciousness that may occur. Dito naman po, for example po neto, yung lalaki pong kumasa po siya sa challenge na kada alak na may inom niya is magkakaroon po siya ng pera. Then after that po, natapos niya naman po yung challenge. Kaso nga lang, after po nun, ayun, bumagsak na lang po siya. Tapos hindi na rin po siya ayun, napunta na po siya sa level of coma. Tapos kinalaunan po yun, namatay na rin po siya. Kasi hindi na po kinaya nung utak niya yung intoxication po nung alak. Yun lang po. So, symptomatic changes following ingestion of alcoholic beverage. Number 1, ito yung statements of excitement. This develops of alcoholic drink has been absorbed and has reached the central nervous system. Feeling of being and slight excitation, the action is self-confidence developed as well as bluntness and self-control. It is the manifestation during this state that makes the people believe that alcohol is a stimulant rather than a depressant. Alcohol does not stimulate the brain center, but rather inhibits the inhibition, causing it to act freely without constraints. So, sinasabi ito na yung stage of excitement, ito na yung pumapasok na yung pag nakarami-rami ka ng pag-inom ng alak, dito na pumapasok yung excitement, yung parang yun gaya na sinabi kanina sa 20% mg sa degree, nagkakaroon ka na ng confident, yun nga, nag-iingis ka na, tapos pagka nakarami ka pa, pwede din yung parang yung feeling mo parang pogi mo na, gano'n. Tapos yung iba, hindi nadadala ng tama pag nakasobra na yung nasa 150 ba yun. Hindi na nadadala ng tama, doon na pumapasok yung minsan na panic attack, yung ibang mga lasing nakakagawa ng mga rape, gano'n, dahil sa alak. Yung pag ginabot na nila yung 400%, doon na ako mas naniniwala na hindi na nila alam yung mga nangyari nung gabi nag-inom sila ng gano'n. Pero sa mga 150 pa lang, ayun, alam pa nila yung, pero hindi pa nila kaya dalhin yung tama nila kasi iba-iba na. Sobrang confident na nila sa sarili nila. Yung kala ng iba, napagpabilis ko ng pag-iisip ng utak ng tao, pero yung katotohanan nito is hindi na napapabilis talaga, napapabagal yung pag-iisip ng tao. Kumbaga, hindi na alam kung anong tama kung tama ba ito yung sinasabi niya, kung tama ba yung ginagawa niya, tama ba yung galaw niya ngayon. Ganun yung stage of excitement na yun. Na-excite na siya. Stage of incoordination confusion. As the effect of the alcohol become more pronounced, the nervous control of the body gradually diminishes. There is blunting of all perceptive mechanism. Muscular coordination is lost. The irritating effect of alcohol, like nausea and vomiting, confusion, cardiac, and respiratory symptoms appear. Yung mga lasing daw na sila raw yung mga nawawalan sila ng muscular coordination pagka nalalasing sila. Kaya yung iba na nalalasing is parang naduduwal or nasusuka raw po sila pagka Stage 3. Stage of narcosis over coma. The person passes into a deep sleep and may only respond to strong stimuli.
Pupils are dilated, breathing is slow and stertorous. Pupils are dilated and reflexes abolitioned. It may ensue from paralysis of the cardiac or respiratory center. Ang mga tao raw na natutulog ng baimbing, sila raw yung tumutugon lang sa mga yung parang pinapansin nila yung mga malalakas lang yung stimula. Yung paghinga nila ay mabagal, ang kanilang reflexes ay nawawala daw. And maaari itong humantong sa kamatayan mula sa pagkaparalisa ng puso nila. Next po. Degree of intoxication, slight inebriation, moderate inebriation, drunk, very drunk, dead, drunk, coma. Degree of intoxication, 1. Slight inebriation. There is a flash of the face with exaggerated mood, but a person can control his behavior, is showing no signs of mental impairment in coordination of movement and difficulty of speech. So, ang slight inebriation daw ay tumutukoy sa isang bahagyang kalasingan kung saan nagsisimula pa lamang maramdaman ang epekto ng alak. Next, sir. 2. Moderate inebriation. The person is talkative, argumentative, and overconfident. There is a slight impairment of mental faculties, difficulty of articulation, and loss of coordination. 2. Further movements and face flash with eyeballs congested. He is a reckless and showing motor and coordination. He may be certified as a being under influence of alcohol. Ang moderate inebriation daw ay tumutukoy sa katamtamang kalasingan kung saan mararamdaman na epekto ng alak sa katawan at pag-iisip. Maaring medyo malakas ng loob at mas madaldal o masaya, pero mas kakayahan na ring mag-isip at kumilos ng may kaunting control. So, dito sa... Rinig ako. Yes, ma'am. Hello? Am I audible? Play. Okay, so drunk. The mind is... The behavior is... And movement is uncontrolled. The speech is thick and uncoordinated. Behavior is uncontrolled. So, dito sa drunk, ano ka na, lasing ka na, tapos talagang nako-confuse na yung utak mo, hindi mo na rin makontrolado yung behavior mo or yung feelings mo. Tapos, ano dito, So, yun nga po. Yung drunk daw po is yung yun, sa sobrang kalasingan mo po, hindi mo na hindi ka na makagalaw na maayos, yun, nahihirapan ka na, tapos hindi mo na rin alam yung mga pinagagawa mo. Yun po yung drunk.
Tapos 4, very drunk, dead drunk. The mind is confused and disoriented. Speech is difficult and marked motor incoordination and often walking is impossible. Ito po yung yung sa sobrang lasing na is hindi na po siya talagang makatayo. Kasi nga, po, yung utak niya po gulo na kasi nga lasing. Then, nahihirapan na rin po siya talagang magsalita. Ayan, confused na rin po siya sa mga ginagawa niya. Halos hindi niya rin po dito na po pasok yung halos hindi na po siya makaalala. Yan. Coma. The subject is stuporous or comatose. Sometimes it is difficult to differentiate this condition from other having a coma. Ito pong coma sa sobrang taas na po nung level nung nainom niyang alak. Nalaso na po yung yung dugo niya saka po yung utak niya. Kaya po nagbibigay po yung yung utak niya ng signal na para mag-shutdown po. Pero hindi naman po actually na mamamatay po siya pag nasa coma stage. Pag nasa coma stage na po siya. So bali gumagana pa rin po yung niya, yung utak niya, yung buong buong organs niya, lahat ng organs niya. Pero not responsive na rin, pero not responsive po yung yung under po ng coma. Next po. Physical test to determine drunkenness. Panguna is Rampage test. Ipapatayo siya ng tuwid. Magkadikit ang takot. Physical test to determine drunkenness. Number 1, Rampage test. Ipapatayo siya ng tuwid. Magkadikit ang mga takong at nakapikit sa loob ng isang. Kung hindi lasing, hindi siya mawawala ng balance sa katawan. Maliban na lang kung mayroon siyang sakit. Pangalawa, pagtayo na may isang paa sa harap. Ipapatayo siya ng tuwid. Ang isang paa ay nasa isang harap ng isa pa. Ang mga daliri ng paa ay dumadampi sa takong ng kabilang paa. Kung lasing, mas lamang na mawalan siya ng balanse at matumba. Uulitin yung pagsusuri kapag nawala na ang ipapaupo siya, tapos pagsusulatin, ihahambing ang sulat kamay niya sa sulat kamay niya nung hindi pa siya lasing. Pang-apat, pagyuko at pagpuyot. Ipapakuha sa kanya ang isang mal-system at maaring lasing siya. Pang-5, paglalakad at pagdikop. Papaikutin siya ng mabilis sa isang sulok ng silid at babalik siya sa kanyang patutunguhan. Or babalik siya sa kanyang pinanggagalingan. Mapapantutumba habang lumiliko at naglalakad siya. Kaya na. Evidence in drunkenness. Number 1, clothing is usually untidy, stained with the smell of alcohol. Ayan, sinasabi dyan na sa number 1 na yung magulo na yung damit pagka masyado ng lasing yung tao, then madumi na yung damit, then amoy alcohol na talaga siya, no? Number 2, red face, bloodshot eyes, groggy stance, and coordination is poor. Ayan, sinasabi dyan na namumula na yung mata, then groggy na yung galaw niya, tas na siya, hindi na siya makapag-coordination ng maayos. Yun. Number 3, breath is accompanied by varying degrees of alcoholic odor. Yan, yung sa naman dyan, yung sa hininga niya. Then nag-aamoy na siya. Nag-aamoy
lumalabas na sa loob ng katawan niya yung yung amoy ng alak. Sa sobrang napasobra na siya ng inom. Ayun, number 4, speech is incoherent, sarcastic with a hostile tone. Ayan. Sinasabi diyan na mataas na 'yung tono niya, no? Masyado na siyang parang sa madalit sabi, medyo mayabang na siya magsalita, and yung tono niya iba na. Parang medyo maoy na, no? Yun, number 5, eyes are characterized by dilated pupils, reddened and glossy appearance. Ano ba to? Ayan, parang ang sabi dito is ayan, sinasabi dyan na medyo namumutla na siya, pagka medyo na. Number 6, the mentally is absent with a lack of orientation, clarity of thought, little self-control, euphoria, excitement, and depression. Ayan, sinasabi dyan na lack of orientation. Kumbaga, wala na siya sa hulog talaga. And iba na yung mga sinasabi niya dahil yung self-control niya sa sarili niya, iba na. Hindi niya na kaya. No? Yung hindi niya naman ginagawa pag normal, nagagawa niya na kasi nakainom siya. So, parang nagkakaroon na siya ng lakas ng loob na gawin yung mga bagay na hindi niya naman nagagawa pagka matino siya. Yun lang po. Next po. Ayan, test for alcoholic. Blood alcohol determination is a reliable index of alcohol content. In one's body, 5 cc of blood is sufficient for alcohol determination if their 0.05% is less by weight of alcohol in a person's blood. It is presumed that the subject is not under the influence of intoxicating liquor. If there is 0.16% or more by weight of alcohol, the subject is declared as under the influence of alcohol. Ayan, sinasabi diyan malinaw, na masasabi natin na ang isang tao is under the influence of liquor pagka more than 0.16% ng weight of alcohol na yung nasa katawan niya, So, pag sinabi natin na 0.05% less by weight, di natin masasabi na siya ay under the influence of liquor. Bigay lang ako ng example, kagaya dito sa di ba pagka tayo nagmaneho ng laseng, ihuhulihin tayo ng police or ng law enforcement kasi meron sila sinasabi na di tayo pwede mag-drive ng laseng, So, meron din silang mga panukat, Hindi ko lang alam kung pero meron silang niyan na i-test ka nila, then malalaman nila kung ilang percent yung alak mo sa katawan, Kung yan nga, ito, isa inaaral natin, siguro may panukat sila na para malaman kung ikaw ay under the influence of liquor. Yun lang po. Thank you. Clear po ba siya? So, sa method uses alcohol detection, there are many kinds of apparatus perfected and laboratory use adapted in alcohol detection, but these different methods are based on any of the following principle. So, yun nga po, yung sinasabi kanina, sir, so, meron nga tayong panukat sa hydrated. So, is yung principle is use the bread alcohol testing device like the Alcotester 500, bread analysis 908, and then 1000,
And meron pa isa al alcometer. Meron dalawa siya. AE then D1. Ayun po. Tsaka tsaka sa one mechanic method. Ito. The symbol is spelling and letter aloud to write with quality and oxidant, usually chromate and determines the amount of quality which has not reacted to alcohol. By computation, the amount of alcohol in the sample is determined. This principle detection with the use of alcotester 500. So yun po. Yun doon. So meron pong iba't ibang modernong device at pamamaraan ng lab ang ginagamit para makita ang alak mo. Lahat ay isang pangunahing yun po yun sa tester daw. Next po. Thank you. Hello po, rinig po ba? Yes, sir. Yes, sir. Rinig po ba? Enzymatic method. A known quantity of purified alcohol dehydrogenazed and its coenzyme and nicotinamide adenine dinucleotide o NAD is allowed to react to the sample. Alcohol is oxidized to aldehyde. The coenzyme nicotinamide adenine NAD, and this can be measured colorimetrically or spectrophotometrically. Yung yung enzymatic method, ito yung paraan para sa mga pagdedetect ng ng alcohol at kinabibilangan ito ng dehydrogenase o ADH at ang coenzyme o NAD. Ito naman yung nag-oxidize ng alcohol sa aldehyde. At ang reaction nito ay nag-convert ng colorimetrically at ginagamit itong paraan upang mabilang ang dami ng alcohol sa isang sample. Next, sir. Gas chromatographic method. The specimen may be first purified or inject direct into the apparatus. Ang gas chromatographic method ay isang paraan ng isang sample na maaring linisin muna o direktang iturok sa aparatos. Ang pamamaraan na to ay nakasalalay sa pagiging komplikado ng sample at pagsusuri na kung ang sample ay naglalaman ng komplikadong matrix. Kakailanganin dito ang pagsasala o derivatization upang linisin o baguhin. Next, sir. Infrared absorption method. Alcohol is prevent as a favor in the breath-in absorbed specimen wavelength of infrared and intoxilize measure alcohol by detecting the decrease in the intensity of infrared energy as
it passes through the cell. Ang infrared absorption method, ito yung yung ang alcohol ay maaring maging expired dahil na sip-sip ng wavelength ng infrared. At ito rin ang sumusukat sa alcohol sa pamamagitan ng pag-detect ng mababa sa intensity na enerhiya habang ito ay dumadaan sa cell. Ayun lang po. Societal reaction to the problem. Number 1, promulgation of and regulations. A. Manufacturing of liquor only to a certain percentage of alcohol in beverages. B. Restricting the time and place of drinking and the availability of liquor to a particular age, sex, and other socioeconomic groups. C. Subjecting drivers at random to an alcohol screening test, and if found positive, it is to be allowed by a quantitative determination of blood alcohol. If blood alcohol exceeds the maximum tolerable limit prescribed, the driver can be arrested. So, ang pagpapahayag ng mga regulasyon sa konteksto ng alkoholismo ay tumutukoy sa formal na proseso kung saan mga batas at patakaran na namamahala sa pag-inom, pamamahagi at pag-advertise ng alak ay pinagtibay at ipinatutupad ang mga regulasyong ito at idinisenyo upang pag-aanin ang masamang epekto ng alkohol sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Po. Next, sir. Number 2, various indoctrination methods may be employed to encourage moderation of abstinence, like education in schools and churches. Ito daw po ay ang iba't ibang paraan ng ginagamit upang hikayatin ang pag-moderate o pag-iwas sa alak, lalo na sa konteksto ng edukasyon sa mga paaralan at simbahan. Ang mga diskarte na ito ay naglalayong isulong ang responsableng pag-uugali at matalinong paggawa ng desisyon sa mga individual, lalo na ang mga kabataan. Next, 3, an institutional organization approach introduces a substitute from of tension relief into a social structure. Subsequent removal of the cause of tension and diverting attention to someone else can also be looked into. So, ang sabi po dyan ay ang pagiging epektibo ng pamamarang ito ay naimpluwensyahan ng konteksto ng kultura kung saan ito ipinatupad. Ang mga lipunan nagbibigay ng mga limitadong mga alternatibo sa paggamit ng alkohol at kinukonsinti ang alkohol bilang isang paraan ng pag-alis ng tensyon ay maaring makaranas ng mga mataas na antas ng alkoholismo. Number 4, a variety of therapeutic approaches are taken under the concept that an alcoholic is a patient.
Ang konsepto ng paggamot sa alkoholismo ay nagsasangkot sa isang multifaceted na diskarte na kinikilala ang pagiging komplikado ng karamdaman sa paggamit na alkohol at ang mga pangangailangan para sa mga magkakaibang mga diskarte sa paggamot. Ang mga pamamarang ito ay naglalayong tugunan ang pisikal, emosyonal at asal na mga aspeto na nagbibigay diin sa individual bilang isang pasyente na karapat-dapat sa prinsipyo ibong pangangalaga. So, yun po, sir. So, ayun po, sir, classmates. Ayun lang po yung nilalaman ng Chapter 8, Alcoholism. Thank you po.